Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo? At bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoong Jesus. Amen. Yes, Lord, we give you praise. We honor your name, God. Thank you. Holy Spirit, we welcome you in this place right now. Panginoon, maraming salamat po. And bago po tayo magsimula, pwede po ba tumingin muna tayo sa ating kaliwa at kanan at bigyan mo siya ng isang matamis na ngiti. At sabihin mo sa kanya, masayang araw. Ayan. Kung naka-face mask, di naman halata eh. Ewan po. Bago tayo mag-start, basahin po natin itong word for this Sunday. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. And 1, 2, 3, go. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Amen. Sino daw ang ating papupurihan kundi ang Panginoong Jesus na siyang lumikha sa atin, na siyang naggabay sa atin sa bawat buhay na ginagawa niya. And Panginoon, maraming salamat po and gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pagpuri sa iyo, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Here we go! Yes, Lord! Tayo sumayaw, tayo gumalang! 1, 2, 3, here we go! Come on! And then! Lord. Everybody say, we watch, we pray. We watch, we pray. We're here to seek your face. We know you're close. Let your presence fill this place. We watch, we pray. We're here to seek your face. We know close. Let your presence fill this place. The word as a desert, dry and thirsty. Your love in the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival. Revival. Hot sunlight. Sing louder, come on. Holy Spirit, rain down deep from the inside, singing, oh, eh, oh, oh, eh, oh, oh, oh. Come on. Everybody sing. Woo. Everybody sing, shine your light. Shine your light. Bring healing to the blind. You break the chains. Let the glory fill the sky. The word is a desert, dry and thirsty. Love is the answer, full of
revival on us. Oh, let your presence, Lord. Come on, shout of praise. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Pasalamatan natin siya ng buong puso. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Give you praise. Thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you, God, for that wonderful praise, Panginoon. And Lord, right now, we humble ourselves before you, God. Lord, as we worship you, God, I pray na ikaw po yung mag-lead sa amin, Panginoon, through the Holy Spirit, Lord. Right now, we just surrender ourselves to you, God, and we welcome the presence of the Holy Spirit. Lord, today I pray that may you open the hearts of your people, O God. May you stir up our hearts, O Lord, as we worship you, O God. Yes, Jesus, we worship you, O Lord. Let's sing this fullness of eternal promise, searing in your sons and daughters. Fullness of eternal promise, searing in your sons and daughters. Earth revealing heaven's wonders. Spirit come, Spirit come. Yes, Lord. What you spoke is now unfolding. All your children shall be dreams awaken in this moment. Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Pour
Right now, God, we thank you, Lord. We praise you, God. We worship you, Lord. Yes, Lord. Yes, come on, just give him the highest praise right now. Yes, Lord, we honor you. We praise you, God. Lord, you deserve the highest praise, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord, we thank you, Lord. I pray, oh God, that may you open our hearts today, Lord, sa word na ibibigay niyo, oh God. Lead us through the Holy Spirit, oh Lord. Lead our pastor, oh God. May you anoint him, Lord, through the power of the Holy Spirit, oh God, that he would speak your word, Lord, with power, oh God, Lord, with conviction, oh God. And I pray, Lord, that today, Lord, will not be just another day, Lord, but it will be a blessed day, Lord. For it is the day that you have made, oh God, and we will gladly rejoice, Lord. Yes, Lord, we thank you, oh God, for your presence, Lord. We welcome you, oh Holy Spirit. Thank you so much, oh God, for your wonderful love, for your wonderful faith, for your faithfulness, oh God, sa amin, Lord. We thank you, Lord. We commit this fellowship to you. We give you all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name, amen and amen. Yes, Lord. Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa ating pagsisimula ngayong sandali. Pasalamatan natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin. Inikilala namin ang iyong kapangyarihan. We recognize your presence, Lord. Reveal your presence to us, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you, Lord. Oh, we bless your name, Lord. Oh, we magnify your name, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos, aming Diyos, aming Ama na nasa langit, Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na kumakalinga at nagmamalasakit sa amin. Panginoon, maraming salamat ngayong umaga. Salamat, O Diyos. Manguna ka sa amin. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Reveal your presence, Lord, to us, O God, and speak to us this morning according to your word. Bless your people, O Lord. Revive us. Let the spirit of revival, let the breath of life breathe on us this morning. O God, thank you so much, O Lord. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord God, for your presence. This we pray in Jesus' name, and all will say, Amen. Amen. Praise the Lord. Bago ka maupo, paki-high five mo yung katabi mo, sabi mo, God bless you. Salamat at nandito ka. God bless you. Amen. Ayan. Paminsan-minsan, uso na yung high five. Nag-alcohol naman kayo eh. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa gawain ng Diyos. Welcome sa bawat isa. At salamat sa Panginoon sa atin pong mga kapatiran na kasama natin ngayon. Salamat po sa inyo. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa na sa buwan na ito ng July ay nangungusap po tayo, nagpapahayag po tayo ng pagkilos ng Panginoon. Bakit? Kasi kailangan natin ng pagkilos ng Panginoon. Kailangan natin. Kaya ngayong sandali, ihanda po natin ang sarili po natin sa salita ng Panginoon. At ako po ay mangungusap sa paksang prayer for revival. Panalangin para sa revival o makapangyarihang pagkilos ng presensya ng Diyos. Bakit natin ito kailangan? Kasi po, pagka tinignan natin yung sitwasyon natin, yung kalagayan po natin ngayon, daming atake ng kaaway sa atin. May mga nagkakasakit, mayroong mga aksidente, no? May mga pangyayari na minsan hindi natin maipaliwanag.
Maraming atake ang diablo. Talagang ang diablo, napaka-busy niya. Napaka-abala niya para talagang atakihin, guluhin ang mga anak ng Panginoon. No po, at dahil doon, may mga kapatiran tayo na hindi na natin nakakasama, na wala na, bumalik na sa sanglibutan. Ayan. And of course, sa paligid po natin, talaga makikita natin rampant, no? Yung pong tinatawag na ungodliness. Yung kawalan ng pagkakilala sa Diyos. Yung kawalan ng takot sa Panginoon. Kaya maraming tao ngayon, no? Na parang sa kanila ang krimen, ang paggawa ng kasalanan, ordinaryo na lamang. Ano po? And of course, yung ating pong pangangailangan sa ating pong bansa, yung ating pong ekonomiya. Kasi ngayon pa lang tayo umaahon mula sa pandemya. Kaya marami po tayong mga kababayan na hirap sa buhay. Maraming mga tao ngayon na talagang ang lalaki ng problema. So sa sitwasyong ito na ating kinakaharap, ang kailangan po natin ay yung manifestation o yung kapahayagan ng presensya ng Diyos o yung tinatawag na makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Kailangan po natin to. Kasi sa bawat generation, ang Diyos kumikilos sa makapangyarihang paraan. At upang ang Diyos ay kumilos sa atin sa makapangyarihang paraan, kailangan po nating manalangin. Kailangan po nating hingin sa Kanya, O Panginoon, kumilos ka sa amin. O Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. O Panginoon, maranasan namin ang revival. Pag-uusapan po natin yung revival. O itong makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Ano ibig sabihin ng revival? Revival is the wonderful move of the Holy Spirit. Makapangyarihang paggalaw, pagkilos ng banal na Espiritu. It is an appointed time in which the presence of God, ito yung nakatakda at hinirang na panahon na kung saan ang presensya ng Panginoon hinayag niya sa makapangyarihang paraan. Kaya kailangan natin siya. Kailangan natin ang presensya ng Diyos kasi ang daming atake sa atin. Ang daming mga ginagawa na kaguluhan ang diablo sa atin. Sinabi sa Acts chapter 3, verse 19, nung tinalakay natin nung nakaraan na the times of refreshing or the appointed times of revival comes from the presence of the Lord. Tandaan po natin yan. Yung pong mga itinakdang pagkilos ng Panginoon, makapangyarihang gawa ng Panginoon, galing yun sa presensya ng Diyos. Kaya kapag naramdaman ng isang tao ang presensya ng Diyos, yung taong yun, nire-revive siya ng Panginoon. Ibig sabihin, yung taong yun, binubuhay siya ng Panginoon, pinapalakas siya ng Panginoon, pinapaginhawa siya ng Panginoon, pinapagaling siya ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan po natin ng revival. Dito po sa aklat ni Isaias, si Isaiah po ay tumawag sa Panginoon kasi sa panahon niya talagang matindi ang galaw ng kaaway. Matindi ang kahirapan, matindi yung pagpapahirap sa kanila ng kaaway ng mga taong sumakop sa kanila. Kaya sa Isaiah chapter 64, sinabi niya, O Panginoon, buksan niyo po ang kalangitan. Sa ibang salin, sabi niya, O Panginoon, punitin mo ang kalangitan. Hawiin mo ang kalangitan. Buksan mo ang kalangitan. Bumaba po kayo at yayanig ang mga bundok kapag nakita kayo. Yun ang panalangin niya. Bumaba po kayo. Yayanig ang mga bundok kapag nakita kayo. Talatang 2, kung paanong ang apoy ay nakakapagpaliyab ng tuyong mga sanga at nakakapagpakulo ng tubig, ang pagdating naman ninyo ay makapagpapanginig ng mga bansang kaaway ninyo at malalaman nila kung sino kayo. So yun yung daing ng kanyang puso, yun yung kanyang panalangin, na ang presensya ng Panginoon mahayag, ang presensya ng Panginoon kumilos sa kanila kung papaano ang apoy, nakakapagpaliyab ng mga tuyong mga sanga at nakakapagpakulo ng tubig. Ang pagdating naman ng presensya ng Panginoon ang makakapagpanginig sa mga bansang kaaway ng Panginoon at malalaman nila kung sino kayo. At talatang 3, sabi niya, nung bumaba po kayo at gumawa ng mga kahanga-hanga mga bagay na hindi namin inaasahan, na yanig ang mga bundok sa inyong presensya. Actually, sa panahon ni Moses, in the book of Exodus,
Chapter 19, bumaba yung presence ng Panginoon, nayanig talaga yung mga bundok. At yun yung inaasam na mangyari ni Isaiah sa kanyang kapanahunan, sa kanyang generation. Kaya ito yung kanyang panalangin. At ganun din po sa atin, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, na maraming atake ng kaaway, kailangan po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi niya, nung bumaba po kayo at gumawa ng mga kahangang mga bagay na hindi namin inaasahan na yanig ang mga bundok sa iyong presensya. Mula noon hanggang ngayon, wala pong nakarinig o nakakita ng Diyos na katulad ninyo na tumutulong o gumagawa ng makapangyarihang gawa sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tinatanggap ninyo ang mga nagagalak na gumawa ng matuwid at sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Pero nagalit po kayo sa amin dahil patuloy naming sinusuway ang inyong mga pamamaraan. Kaya paano kami maliligtas? Or in other words, sabi ni Isaiah, kailangan naming maligtas. Kailangan naming maranasan ang iyong makapangyarihang pagkilos. So tingnan po natin ito sa English version. In the English version, sabi niya, "Oh, that you would rend the heavens, that you would come down, that the mountains might shake at your presence. As fire burns brushwood, as fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. When you did awesome things for which we did not look, you came down." Sabi niya, you came down. You revealed your presence, and the mountains shook at your presence. For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you who acts for the one who waits for Him. Walang ibang Diyos maliban sa iyo na gumagawa sa kanila na nagtitiwala o umaasa sa Kanya. In verse 5 sabi niya, you meet Him. Or in other words, you meet them who rejoices and does righteousness. Kinakatagpo mo silang mga nagagalak sa iyo at gumagawa ng katuwiran. Who remembers you in your ways, mga taong inaalala ang iyong mga pamamaraan. But you are indeed angry, for we have sinned in these ways, we continue and we need to be saved. Mga kapatid, katulad ni Isaiah, nawa ito rin na maging panalangin natin. Nasabihin natin sa Panginoon, "O Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong banal na presensya. Bumaba ka sa amin. Maranasan namin, reveal yourself to us so that the mountains might shake at your presence." Sabi niya, that the nations may tremble at your presence. Upang ang mga bundok na matataas, matatayog ay mayanig sa iyong presensya. Upang ang mga tao sa bawat bansa ay mayanig sa iyong presensya. Mga kapatid, kailangan natin ito. Kailangan natin sabihin sa Panginoon, "Lord, iparanas mo sa amin, ipadama mo sa amin ang iyong makapangyarihang pagkilos." Kasi pag hindi natin naranasan, pag hindi naranasan ng isang tao ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon, ang buhay boring, ang paglilingkod sa Diyos boring. Ang Diyos makapangyarihan. Naniniwala ba kayo na ang Diyos makapangyarihan? Na ang Diyos gumagawa ng himala? Na ang Diyos nagpapagaling? Na ang Diyos nagbibigay ng kalayaan? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihang Diyos. Siya'y Diyos na gumagawa ng makapangyarihang gawa. Kaya po sa kasaysayan, ang Diyos gumagawa po siya. Bumababa siya at ipinaparanas niya ang kanyang makapangyarihang pagkilos. Kaya sa panahon ni Moses, sa Exodus chapter 19, ipinaranas niya, ipinahayag niya ang kanyang banal na presensya at ang mga tao sa panahon na yun ay talagang nanginig sila, na-shake sila sa presence ng Panginoon. At maging yung ang presence ng Panginoon sa Exodus chapter 34 ay dumaan sa harapan ni Moses, talagang si Moses na-shake siya. Ibang klase ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon, ang Diyos din, ay bumaba sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Isus ay gumawa ng mga makapangyarihang gawa, mga makapangyarihang himala sa kanyang kapanahunan, sa kanyang pagbaba, sa kanyang pagdating. At ang Panginoon
Of course, alam natin na siya ay pinako sa krus para sa kaligtasan natin. Pero hindi po natapos doon. Alam natin in Acts chapter 2, ang Holy Spirit bumaba. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang makapangyarihang pagkilos. At dahil bumaba ang Holy Spirit, kumilos ang banal na presensya ng Panginoon. Ang unang iglesia, ang unang mga mananampalataya ay nakaranas na makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Kaya ngayong pangalan ng church natin, ipinattern natin sa pangalan ng Acts. Bakit? Kasi naniniwala tayo sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Naniniwala tayo na kung ano yung ginawa ng Panginoon sa mga unang mananampalataya ay gagawin din ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagawin niya ng Panginoon sa iya. Gagawin ng Diyos yan sa atin. So, kailangan lang natin maniwala tayo, umasa tayo, magtiwala tayo sa Panginoon na ang Diyos ay siyang noon, ngayon at magpakailanpaman. At siya ay hindi nagbabago. Amen? Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. So makikita natin kapag atin pong inalam ang kasaysayan ng Kristyanismo, ang Diyos sa bawat generation, mga kapatid, ay gumagalaw, gumagawa, ipinapahayag niya ang kanyang banal na presensya. Nararamdaman ng mga tao yung presence ng Panginoon. At ang mga tao, nung naramdaman nilang presensya ng Panginoon, talagang nahayag sa kanilang presence ng Panginoon, nababago sila eh. Lumalaya sila sa kasalanan eh. Naalis sa kanila yung kasamaan ng pamumuhay. Nagkakaroon ng matinding pagbabago. Because the times of revival, or the appointed times of revival, reveals the presence of God. Kapag yung presence ng Diyos, yung Holy Spirit naramdaman ng tao, yung kabanalan ng Panginoon nahayag dun sa tao. Nalilinis yung tao, naayos yung kanyang buhay, nababago siya. So if you want to experience the times of revival and refreshing, we must pray that the presence of God will come down and reveal Himself to us and to our church. We must pray. Katulad ni Isaiah sa kanyang kapanahunan. Hiningi niya yun. Hingin din po natin. Dahil ang Panginoon, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen? Sumasagot siya. And we must believe that revival is possible. Ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon ay posible lamang. Pwedeng mangyari. Ang kailangan lang natin, maniwala tayo. Maniwala tayo sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Maniwala tayo na kayang i-revive ng Diyos ang ating buhay. Magkaroon tayong tinatawag na personal revival. Na talagang ikaw ay magugutom ka sa salita ng Diyos. Na ikaw ay mauuhaw sa presensya ng Panginoon. Na talagang every day, you will desire the presence of God. Nothing else. Ang presensya lamang ng Panginoon. Na ang Panginoon ipapahayag niya ang kanyang makapangyarihang pagkilos. Mga kapatid, the presence that produces revival is the Holy Spirit. Ang presensya na gumagawa ng makapangyarihang pagkilos ay ang banal na Espiritu. And we must recognize Him. We must honor Him. But the question today is this: ano ang mangyayari kapag inihayag ng Diyos ang kanyang presensya sa atin? Ano ang mangyayari kapag naramdaman mo, nahayag sa iyo yung presence ng Panginoon? What will happen when God reveals His presence to us? Ano mangyayari? Ito po mangyayari. Una po, ang presensya ng Diyos ang magpapayanig sa matatayog na mga bundok ng pagmamataas. Purihin ang Panginoon. The presence of God will shake the mountains of pride. Alam niyo po, in the natural way, the mountains will shake in His presence. Kaya nung panahon ni Moses, talagang nayanig yung bundok eh. But in the spiritual realm also, the mountains of pride. Alam niyo po, kapag binanggit ang mga bundok sa banal na kasulatan, ito yung nangungusap sa mga matatayog na bagay o pagmamataas sa buhay. The mountains of pride hinders the work of God in our lives. Kinakailangan ma-shake ito eh. Kasi tayo po bilang mga anak ng Diyos, may mga pride tayo eh. May mga pagmamataas sa buhay natin na minsan hindi natin napapansin pero nakikita sa atin. So tingnan po natin yung panalangin na ito ni Isaiah. Isaiah 64 verse 1. Sabi niya, "Oh, that you would rend the heavens." O Panginoon, hawiin mo ang langit. Buksan mo ang langit. Punitin mo ang kalangitan. Na ikaw ay bumaba
That you would come down, that the mountains might shake at your presence. You see, katulad niya, we must pray that the presence of God will come down, will come to us, and reveal Himself to us. Kasi po, walang makakapagpapigil sa presensya ng Diyos. Wala po. Kaya kapag ipinanalangin natin, hiningi natin na mahayag siya, at sinabi natin sa Kanya na mahayag siya sa atin, alam mo, yung mga pagmamataas sa buhay natin, kung meron man, kasi ito yung pumipigil sa pakapangyarihang pagkilos ng Panginoon, bababa ito. Huwag po nating sabihin na maraming mga bagay sa buhay natin na mga bundok na pumipigil sa pagkilos ng Panginoon o mga pagmamataas. Kapag nahayag ang presence ng Panginoon sa atin, matututo po tayong magpakumbaba. Amen? Tandaan po natin yung pride natin, yung mga matatayog na bagay sa buhay natin, yung mga ipinagmamalaki po natin. Ito po yung mga bagay na pumipigil. Kaya sabi ni Isaiah, yung panalangin niya, O Panginoon, bumaba ka sa amin, mahayag ka sa amin, upang yung mga bundok na matatayog, mayanig sa aming buhay. So ito yung gagawin ng Panginoon. Kaya kapag yung presence ng Diyos nahayag, yung presence ng Diyos ni-reveal niya sa isang tao, yung taong yun nagiging mapagpakumbaba. Kasi tandaan natin yung pagmamataas, yung pride sa ating buhay, ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nga si Satan, itinapon mula sa langit. Siya ang isang napakagandang anghel ng pangalan Lucifer. Tinapon siya because of his pride. Hindi sinasamahan ng Diyos yung mga taong mapagmataas. Sinishake niya yon. Kaya sa kasaysayan ng Kristyanismo, yung mga taong mapagmataas, ibinababa ng Panginoon. Nasi-shake sila sa presensya ng Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin yan. Kailangan natin ng shaking. Kailangan natin ng pagkilos ng Panginoon. Pangalawa, anong mangyayari kapag nahayag ang presensya ng Diyos sa atin? The presence of God will show His power. He will not just shake our pride, our life, but He will show His power to make His name known to all. Ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan upang ang kanyang pangalan ay makilala ng lahat. Kaya nga po sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon, ipinapakita, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at maraming tao nakakakilala sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, minsan bibihira na lang ang taong maligtas at pupunta sa church, di po ba? At magsasabi na pinatawad siya ng Panginoon. Iba na ang nagiging buhay ng marami. Pero ang kailangan natin upang magkaroon talaga ng revival, makakilos ang Diyos sa atin, ihayag ng Diyos ang kanyang banal na presensya. Ang presensya ng Diyos ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan upang ang kanyang pangalan ay makilala ng lahat. Sabi ng verse 2, sabi rito, as fire burns brushwood, as fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. Kung paano ang apoy ay nakakapagpaliyab ng tuyong mga sangat, nakakapagpakulo ng tubig, ang pagdating naman ninyo ay makakapagpanginig ng mga bansang kaaway ninyo. Now listen carefully mga kapatid. Fire o ang apoy ay simbolo ng presensya ng Panginoon. Remember in Acts chapter 2, bumaba yung apoy sa kanila. Yun yung presensya ng banal na Espiritu. At ang dilang apoy ay nahayag sa kanila. Bakit apoy ang bumaba sa kanila? Kasi po, ang apoy ang sumusunog ng kasalanan at kasamaan sa buhay ng tao. Ang apoy ng Diyos, ang apoy ng banal na Espiritu, ay nakakapagpalinis ng buhay ng tao. Kaya nga po ang ginto, para manatiling ginto, lantay na ginto, dadaan siya sa apoy. At hihiwalay ang iba't ibang klase ng elemento. So, itong kailangan po natin. Ang apoy ng Diyos na tutupok sa mga bagay na hindi matuwid sa ating buhay. Amen? Kaya kailangan natin ng revival. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng revival. Kailangan natin ng pagkilos ng Panginoon. Kailangan natin ng apoy ng Diyos sa ating buhay. Remember si Elijah in 1 Kings chapter 18?
Sa kanyang kapanahunan, ang paglilingkod sa Diyos ay dry. Walang tumatawag sa Diyos. At ang tao malayo sa Diyos. At feeling niya, nag-iisa na lamang siya sapagkat ang mga propeta sa kanyang kapanahunan ay pinagpapatay. Pero siya ay tumawag sa Panginoon. At sinabi niya sa mga tao, kung ang Diyos ay totoo, magpapababa siya ng apoy. At nung siya'y nanalangin sa Diyos, bumaba ang apoy at nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. Yung kalamigan ng pananampalataya, yung kalamigan ng paglilingkod sa Diyos, yung dryness ng buhay ng mga tao, yung pagkakahiwalay ng mga tao sa Diyos, sila'y muling nalapit at naranasan nila ang revival. Bakit? Kasi nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos at nalaman nila ang Diyos ay buhay. And they said, the Lord is our God. The Lord, He is God. They recognize the presence of God. Why? Because the presence of God came down to them. The fire of God came down to them. You see, mga kapatid, kung nais po natin ang ganitong pagkilos ng Panginoon, maranasan mo yung apoy ng Diyos sa iyong buhay, na susunog sa mga bagay na hindi matuwid sa ating buhay. We need to pray. We need to pray. Hilingin natin ito sa Diyos. Tulad ni Isaiah, hiningi niya sa Panginoon na mahayag ang makapangyarihang pagkilos sa kanyang buhay, sa kanilang bansa, sa kanyang generation. If we have the wonderful move of the presence of God in our lives, kung meron tayo, o kung nangyayari sa iyo, o kung nagaganap ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia, ang mga makasalanan, masishake sila, mako-convert sila, at makakakilala sila sa Panginoon. Then the name of the Lord will be known. Sa kasaysayan ng Christianity, ito ang nangyari. Ito ang sigaw ng aking puso. Kasi kung ang presensya ng Panginoon nararanasan ng bawat isa, ang lugar nito ay maliit para sa atin. And that is why we need to pray that the presence of God will shake us, that the presence of God will show His power so that His name, the name of the Lord, will be known to all the people. That is why we need to pray. Pangatlo, ano mangyayari kapag inihayag ng Diyos ang kanyang presensya sa atin? The presence of God will stir up rejoicing. Ang presensya ng Diyos ang magpupukaw ng kagalakan. Mga kapatid, ang presensya ng Diyos magbibigay ng kagalakan. In the presence of God, there is fullness of joy. Mararamdaman ng isang tao yung kagalakan na hindi kayang maipaliwanag. Yung tinatawag na unspeakable joy. Mararanasan mo ito. Ako naranasan ko ito noon eh. Kaya nga ang revival, ito po ay times, mga panahon. May mga panahon ng revival. And the times of revival, the times of refreshing comes from the presence of the Lord. Mula sa presensya ng Panginoon. That is why we need to desire the presence of God. Kinakailangan nating nasain ang banal na presensya ng Panginoon. Dito po makikita natin sa Isaiah chapter 64, verse 4. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una o naulinigan man ng pandinig o ang mata man ay nakakita ng Diyos, liban sa iyo. Walang ibang Diyos maliban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, na gumagawa ng himala. Higit pa siya kay Buddha, higit pa siya kay Allah. Ang Diyos makapangyarihan. At siya'y nagbibigay ng kagalakan. Siya'y nagbibigay ng pagpukaw. When we pray to God, that the presence of God will be revealed to us. Sabi sa verse 5, sabi rito, iyong sinasalubong siya na nagagalak, na gumagawa ng katuwiran. You meet Him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. Sinasalubong mo siya. Sabi ni Isaiah, kinakatagpo mo yung mga matuwid na tao at binibigyan mo sila ng kagalakan.
Kasi po sa panahon niya, yung kagalakan, yung tinatawag na joy, pag sinabi kasing joy inside of you, ito yung kagalakan. Higit pa ito doon sa kasiyahan. Kasi pwede kang maging masaya, pero yung kagalakan wala. Kasi ang kagalakan galing sa banal espiritu. Ang kagalakan ay bunga ng banal espiritu. And that is why we need His presence. This is my prayer, mga kapatid. Prayer ko lagi, Lord, reveal yourself to us. Lord, revive us. Kasi pagka mayroong revival, hindi hirap ang pagkilos ng Diyos. Hindi hirap ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi hirap ang pagbabasa ng Biblia. Hindi hirap ang pananalangin. Because the presence of God will push you, will guide you to do the things of God. Hindi hirap ang pagbangon para sambahin siya. Hindi hirap ang pagpunta sa church. Sa panahon natin ngayon, hirap na hirap yung iba, lalo na dumaan tayo ng pandemya. Diba? Yung iba na, kumbaga parang hirap nang pumunta sa church. Hirap nang manalangin, hirap nang magbasa ng Biblia. Nawala na yun. And that is why we need the move of God. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ito. Kailangan natin ang pagkilos ng Panginoon. Kaya sabi niya, you meet Him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. You are indeed angry for we have sinned. Nagalit ka sapagkat nagkasala kami. And we need to be saved. Now listen carefully mga kapatid, the word saved na sinabi niya rito na we need to be saved, the word saved in Hebrew is yasha, na ang ibig sabihin ay to be saved, of course, but in other words, it means to be delivered. Magkaroon ng ganap na kalayaan. Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa sakit at karamdaman. Kalayaan sa kahirapan. Kasi ang revival ay panahon ng pagpapaginhawa ng Diyos. Panahon ito ng pagpapagaling ng Diyos. Panahon ito ng pagpapalaya ng Diyos. Panahon ito ng pagtatagumpay. Panahon ito ng makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Kaya sabi niya, you are indeed angry for we have sinned. Nakasala kami, may kasalanan kami, at patuloy kami sa ginagawa namin unless you revive us. Unless you save us. Unless you make us victorious once again. Unless you delivered us from the power of sin. Kasi sa buhay ng Kristiyano, ang kasalanan normal lang. Sa panahon natin, ang kasalanan normal lang. Ang kasalanan nakatago sa buhay ng tao. You see, kaya kapag kinatagpo ng Diyos ang isang tao, ang tao nagkakaroon ng kagalakan. Bakit siya nagagalak? Kasi nakakaranas siya ng kalayaan sa kasalanan. Kasi ang kasalanan nagpapahirap sa atin. Ang kasalanan siya rin yung entry point upang ang sakit at karamdaman ay makakilos sa tao at pahirapan ng isang tao. Kaya more than anything else, in our life, in our generation, we need the move of God. Kailangan natin ito. Kailangan natin ipanalangin sa Kanya na siya'y kumilos. Kasi pagka kumilos ang Panginoon sa atin, hindi boring ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi boring yung pagbabasa ng Bible. Kasi ramdam mo yung presence ng Diyos eh. Sinasamahan ka ng presence ng Diyos para maintindihan mo yung sinasabi ng Bible eh. Ngayon, bihira na nagbabasa ng Bible eh. Hindi na nga nagdadala ng Bible ang iba eh. Kasi meron na tayo nababasa. Pero sa katotohanan ng Biblia, ito ay magiging sariwa sa iyo. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaunawaan if the presence of God is guiding you. If the presence of God, I'm talking about the manifest presence of God, has been revealed to you. Kapag nahayag sa iyo. Mga kapatid, this is my prayer na makita ito sa ating buhay. Ng presensya ng Diyos mag-revive sa atin. I-revive tayo ng presensya ng Diyos. I-revive tayo ng Kanyang makapangyarihang pagkilos. Pero ano po ang umahadlang? What hinders the manifestation of the presence of God? Yes, of course, we can pray
That the presence of God will shake the mountains of pride in our lives. That the presence of God will show His power. That the presence of God will stir up rejoicing. Na mag-stir up, magpukaw ng kagalakan sa ating buhay. Pero ano yung pumipigil? Merong pumipigil sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao. We desire, we love the presence of God. We love God. I love God. But there are times merong naghihinder eh. Bakit hindi makakilos ang Diyos eh? Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos banal. Ang Diyos righteous siya, matuwid siya. But of course, God is gentleman. Maginoo ang Diyos, pero hindi siya bastos. I mean, hindi siya sumasama sa isang taong merong isang bagay na pumipigil sa kanya. Ang Diyos makapangyarihan kaysa sa kasalanan. Kaya lang ang Diyos maginoo siya, gentleman siya, hindi siya gagalaw kapag merong kasalanan sa buhay ng isang tao. Sa panahon ni Isaiah, bakit siya tumatawag? Humingi siya ng revival na makapangyarihang pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Kasi rampant ang kasalanan, kaya nakakaatake ang diablo sa kanila eh. Merong entry point eh. Sa panahon natin, bakit kailangan natin ng revival, ng makapangyarihang pagkilos ng Panginoon? Kasi rampant ang atake ng diablo eh. Ang tindi ng pagkilos ng diablo eh. Ang dami niyang inaatake sa mga anak ng Diyos eh. Personal sa buhay ng isang tao eh. Sakit, karamdaman, kahirapan, kakulangan. Mga atake ng diablo yan eh. Siya'y naparito para magnakaw. Ninanakawan niya ang mga anak ng Diyos eh. Siya'y naparito para manira. Sisira niya ang buhay ng mga anak ng Diyos eh. At ng mga tao, siya'y naparito para pumatay. Yun yung kanyang aim, yun yung kanyang objective. That's why we need the move of God. But what hinders the manifestation of the presence of God? Mga kapatid, it is our iniquities. Our iniquities hinders the manifestation of the presence of God. Tingnan po ninyo, sinasabi ng Isaiah 64 verse 6. Sabi rito, kaming lahat ay naging parang maruming bagay. Ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyot. Ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. He said in the English version, it says, but we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. He said this word, our iniquities, like the wind, have taken us away. And he said the word, all our righteousness are like filthy rags. Bakit niya sinabi na ang aming mga katuwiran ay katulad lamang na maraming basahan? Bakit niya sinabi? Kasi hindi katuwiran ng Diyos ang nasa kanila. Sarili nilang katuwiran. At nakatago doon yung kasamaan. Sabi niya, tinatangay na lamang kami. Ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Our iniquities, like the wind, have taken us away. Alam niyo, kapag ang isang tao may nakatago sa kanyang buhay na kasalanan o kasamaan, madali siyang masway, madali siyang mahila, madali siyang madala sa iba't ibang lugar. Wala na siyang paninindigan. Now listen carefully, the word iniquities in this verse, in Hebrew is abon or abon, meaning perversity. Kabuktutan o immoralidad. Pag sinabing immoralidad, hindi lang ito tumutukoy mga kapatid sa isang tao na nagkaroon ng immoral na pamumuhay o nagkaroon ng pangangalunya o pakikiapid. Sa mata ng Diyos, kapag ang isang tao na mayroong personal na relasyon sa Diyos, at yung kanyang personal na relasyon sa Diyos, na dapat una ang Diyos sa kanya, minsan nababaliwala, nauuna na yung pamilya.
Nauna na yung mga taong mahal niya sa buhay. Hindi ko sinasabing huwag nating mahalin. Suportahan ang ating pamilya. Dapat nating arugain, pagmalasakitan, tulungan ng ating pamilya. Kaya lang kapag inuunan natin ang pamilya natin higit sa Diyos, doon tayo nagkakaroon ng problema. Doon nagkakaroon ng tinatawag na spiritual immorality. Na kapag inuunan natin ang trabaho natin kaysa sa Diyos, nagkakaroon tayong tinatawag na spiritual immorality. O tinatawag na perversity spiritually. And of course, depravity, masasamang pag-uugali. Kaya sa panahon ni Isaiah, wala ang pagkilos ng Panginoon. Kasi ang priorities ng mga tao sa kanilang kapanahunan ay ang kanilang personal na pangangailangan. Pag inuna mo yung personal mong pangangailangan, higit sa spiritual mong pangangailangan, din tayo nagkakaroon ng problema. Kaya sabi nila, ang aming mga katuwiran ay parang maruming basahan na lamang. Katulad ng hangin na tumatangay sa amin dahil sa aming kasamaan. You see, iniquities is inside of us. It is an inner character that points to an intentional twisting of a given standard. Ang ating kasamaan sa ating buhay, minsan natin twist nito ang standard ng Diyos at ng Kanyang salita sa ating buhay. And because of iniquities, we become corrupted in our lives. Dahil kapag may nakatagong kasamaan o kasalanan sa ating buhay, nagiging corrupt ang buhay natin. Kaya kahit na Kristiyano, sa mga government agencies, nakukurap yung buhay nila. May mga taong nakukurap ang buhay. That's why we need revival. We need the move of the Holy Spirit. Bakit? Kasi kapag ang Holy Spirit nasa iyo, kasama mo ang Holy Spirit, na-reveal yung presence ng Panginoon sa iyo, ang standard mo ay ang standard ng Diyos. Ang pamantayan mo sa buhay ay ang pamantayan ng Biblia, ang pamantayan ng katotohanan at katuwiran ng Diyos. Amen? Yun ang ating pamantayan. I'm not against people working in the government. No, kailangan nila doon. Kailangan tayo may mga kapatid, may mga kakilala, kamag-anak na nasa government. But they should be the light in the government. And only the Holy Spirit can give us the light of good things, of righteousness. Kaya kapag ang Holy Spirit, ang banal na presensya ng Diyos nahayag sa atin, talagang malinis ang puso. Pero ang iniquities na ito ang nagbibigay ng corruption sa ating buhay. Minsan tinatago natin. Kasi minsan nakasanayan na natin. Bakit? Kasi yun na yung kalakaran eh. Ito na nangyayari. Ito na nakagisnan namin eh. Kaya kailangan natin ng revival. Kailangan natin ng pagkilos ng Panginoon. Kasi naitatago ng ating personal na katuwiran, sariling katuwiran, ang katuwiran ng Diyos sa ating buhay. Natatakpan. At tayo ay nag-fade. Nag-fade yung ating standard because of the iniquities. Because of iniquities, we become corrupted. Pangalawa, because of iniquities, we become complacent in our lives. Ibig sabihin ng complacent, nagiging kampante na tayo. Na parang okay lang yan, normal lang yan. Sabi sa verse 7 ng Isaiah 64, wala kahit isa man sa amin ang umihiling at nagsusumikap na kumapit sa inyo. Sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at ibinigay mo kami sa kamay ng aming mga kasamaan. There is no one who calls on your name, who stirs himself up to take hold of you, for you have hidden your face from us and have consumed us because of our iniquities. First, because of our iniquities, we become corrupted. Second, because of our iniquities, we become complacent, nagiging kampante na tayo. Na para bang okay lang. Just go with the flow. Wala ni isa man ang mihiling na nagsisikap na kumapit sa iyo. Bakit? Kasi ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha. Nararanasan mo ba minsan na kapag nagpipray ka, para bang ang prayer mo maabot lang ng ganun pagkatapos wala? Hindi mo nararamdaman ang presence ng Diyos. There are times
Kailangan natin itong i-overcome. Paano natin ito ma-overcome? Paano natin ito mapagtatagumpayan? We need to ask for God to reveal to us ano yung bagay na pumipigil sa atin. Ano yung bagay na pumipigil sa Kanya para makakilos siya sa atin. Ito yung iniquities. Ito yung kasamaan na nakatago sa atin. Kaya nga sinabi sa Acts 3:19, di ba? Repent and be converted so that your sins will be wiped away. So that the times of refreshing, the times of revival will come from the presence of the Lord. Kailangan nating mag-repent, kailangan nating sabihin, kailangan nating ipahayag sa Diyos upang hindi ikubli o itago ng Diyos ang Kanyang mukha sa atin. Tinatago ng Diyos ang Kanyang presensya, ang Kanyang mukha kapag ka mayroong kasamaan. At ang kasamaan na yun nagdudulot ng complacency sa atin na nagiging kampante na tayo. Okay lang magsimba kahit na may nakatagong kasalanan. Okay lang mag-serve kahit na may nakatagong kasalanan. Mga kapatid, hindi okay kay Lord yon. Amen? Pakisabi sa katabi mo, hindi okay kay Lord na may nakatago sa atin. Hindi okay kay Lord na tayo po ay hindi totoo. Kailangan maging totoo tayo sa Kanya. Because of iniquities, we become consumed in our lives. Para tayong inuubos. No? Dahil sa kasamaan na, sabi rito nung verse 7, you have hidden your face from us and have consumed us because of our iniquities. Yung bang para bang nasasaid tayo, nauubos yung ating lakas. Yung bang minsan nakararanasan mo na para bang hindi ka naman pagod, pero parang pagod na pagod ka. Sino nakakaranas ng ganon? Yung parang bang mentally you are so tired. Because spiritually, you are tired. Pagod ka na spiritually. You just go with the flow. Bakit? Kasi nakakapagod ang buhay kapag wala ang presensya ng Diyos. Nakakapagod ang buhay kapag hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos. That is why we need to pray for revival. Katulad ni Isaiah, tayo rin, ganon. Mga kapatid, binibigay ng Panginoon ang mensahe na ito sa atin. This is not my message. I'm just praying to God that the Lord will give us the message, that the Lord will speak to us. Nasabihin ng Panginoon sa atin kung ano yung kanyang kalooban, kung ano yung nasa puso ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na gumalaw sa buhay mo. Gusto ng Diyos na makakilos sa buhay ng bawat isa. Gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kagalakan, ng kalakasan, ng kagalingan, ng kalayaan. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay parang pagod na pagod sa buhay. Kaya nga sabi ng Panginoong Isus, kung kayo napapagod, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kasagutan, ang solusyon sa ating buhay ay ang presensya ng Panginoon. Amen? Sabi mo yan sa katabi mo, ang kasagutan, ang solusyon sa iyong buhay ay ang presensya ng Panginoon. More than anything else. Yung presensya ng Panginoon. Minsan masaya ka kasama mo yung presensya ng iyong mahal sa buhay. Which is very good, di ba? Natuwa ka na nakasama mo yung mahal mo sa buhay na hindi kayo nagkita, tapos nagkita kayo. Di ba? Masaya yun. Pero higit yung presensya ng Panginoon. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sa presensya ng Diyos, mga kapatid, naroon yung kagalakan. Naroon yung matinding kasayahan ng buhay. Kaya kailangan natin ang tinatawag na yearning, burning and longing in our hearts for revival, for the manifestation of the presence of God. Kailangan natin yan. Kailangan natin yan more than anything else. Alam nyo, sabi ni Dr. R.A. Torrey, sabi niya ganitong salita. Sabi niya, I have a theory. Sabi niya, meron akong kaisipan that there is not a church on earth where you cannot have revival. Walang simbahan, walang iglesia, o walang mga mananampalataya sa daigdig na ito na hindi magkakaroon ng revival. Sabi niya,
Provided there is a group of faithful people who will hold on to God until He comes down. Provided. Ibig sabihin na magkaroon lamang ng mga matatapat na tao na talagang they will hold on to God. Na talagang lalapit sila sa Panginoon. Na parang katulad sinabi ni Jacob sa Panginoon, hindi kita bibitawan. Hindi ako titigil hanggat hindi ka kumikilos sa aking buhay, hanggat hindi mo ako pinagpapala. In other words, hindi ako titigil ng pananalangin sa iyo, ng paglapit sa iyo, hanggat hindi mo ako pinagpapala, hanggat hindi ko nararanasan ng iyong banal na presensya. What we need is persistency. Sabihin natin yun sa Panginoon. Di ba yung babaeng balo, lumapit siya sa hukom? At sabi niya doon sa hukom, bigyan mo ako ng justice. Bigyan mo ako ng katarungan. Hindi siya pinapansin ng hukom. Pero lagi siyang lumalapit doon sa judge. Lalabas yung judge, nakatingin siya. Titingin yung judge, makikita yung babae. Hindi siya tumitigil. Mga kapatid, itong kailangan natin. Sabi nung judge sa kanya, hindi ako naniwala sa Diyos. Pero dahil ang babaeng ito lagi lumalapit sa akin, ipipigay ko yung kanyang kailangan. Same with God. The more we come to Him, the more we hold on to Him, the more na sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo kami ng revival. Bigyan mo kami ng iyong makapangyarihang pagkilos. Maranasan namin ang iyong banal na presensya upang kami magkaroon ng kalinisan, ng kalayaan, ng katagumpayan sa aming buhay, ng kaginawaan sa aming buhay. Bigay mo po yun sa amin, Panginoon. Kaya sabi ni R.A. Torrey, kung may mga taong ganito na they will hold on to God, na una sila ay magiging matuwid. Kasi meron siya sinabi, sabi niya, if you want revival, if you want the move of God, just be right with God. Maging matuwid ka sa Diyos. Ito yung prime essential. Kasi kahit anong sabihin natin sa Panginoon, kahit anong ipanalangin natin, kahit anong hilingin natin sa Diyos, kung hindi tayo magiging matuwid, kung hindi magiging tama yung buhay natin, hindi sasagot ang Diyos. Amen? Kasi ang kasalanan, ang kasamaan, ang siyang pumipigil. Pangalawa, sabi niya, let them bind themselves together to pray for revival. Magkaroon ng grupo na talagang magkakaroon ng pagkakaisa na sila'y mananalangin for revival. Not just one person, but group of people binded together to pray for revival, to pray for the move of the Holy Spirit. And third, sabi niya, let them put themselves as the instruments of God to use them in winning other people to Christ. Habang nagpipray sila sa revival, habang nagpipray sila sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoon, sila ay maging extension or maging instrumento ng Panginoon na abutin ng mga tao sa kaligtasan. Bakit? Kasi mga kapatid, kapag gumalaw ka, humakbang ka, gagalaw, hahakbang ang Diyos. Pagka tayo po ay tumigil, tigil ang Diyos. Pagka nagpipray lang tayo, wala tayong ginagawa. Hindi rin gagalaw ang Panginoon. Yun ang makapagbibigay sa atin na makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Maging matuwid tayo. Mag-pray tayo together with somebody. At maging instrumento tayo ng Panginoon sa pag-abot sa mga tao. So ano dapat natin gawin ngayong sandali? In conclusion, sa pagtatapos ng mensaheng ito, ano ang dapat natin gawin upang maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay? What must we do to experience the revealed presence of God and of course the revival? Una po mga kapatid, recognize natin ang Diyos. We must recognize the sovereignty of God. That revival is the sovereign work of God. Galaw ng Diyos yun eh. Revival is the work, sovereign work of God. Ang pagpapalaya, ang paglilinis ng buhay, ang pagbabago ng buhay, ang pagpapagaling sa isang taong may karamdaman, ang pagpapaginhawa sa ating buhay ay galaw, gawa ng makapangyarihang Diyos. Wala nang iba. Ako na bago, ako nalinis, ako pinagpala. Galaw ng Diyos yun.
Dahil umayon ako sa Diyos. The more na tayo'y nakiayon, nakiisa sa Diyos, ang Diyos gagalaw. Sinabi sa Isaiah 64 verse 8, sabi niya rito, ngunit ngayon, ang Panginoon, ikaw ay aming Ama, kami ang putik, at ikaw ang aming magpapalayok, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Now, O Lord, you are our Father. God is our Father. The Lord is our Father. Siya yung umuhulma sa ating buhay. Tayo yung putik lang tayo. Tayo ay gawa ng kanyang kamay. Kaya sabihin natin sa kanya, Lord, linisin mo ang aking buhay. Hubugin mo ang aking buhay. Ituwid mo ang aking buhay. Palayain mo ako sa kasalanan kung meron man. Palakasin mo ako, Panginoon. Pag-alabin mo ang aking puso. Sovereign work of God yun, mga kapatid. Pagalingin mo ako, Panginoon. Gusto ko pang madagdagan yung buhay ko para magawa ko pa yung kalooban mo. Sovereign work of God yun. If you want to experience the revival or the revealed presence of God, we must recognize that it is the sovereign work of God. Recognize natin ang Diyos. Recognize natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Recognize natin ang kanyang presence sa ating buhay. Don't quench the Holy Spirit. Ibig sabihin, huwag mong pigilan ang pagkilos ng Holy Spirit sa iyong buhay. Huwag mong hayaan ang kasalanan ng pumigil sa pagkilos ng Holy Spirit sa iyong buhay. Huwag mong hayaan yung pansariling interes, pansariling righteousness ang makita sa iyo, kundi ang righteousness ng Panginoon. Pangalawa, alalahanin natin ang habag ng Diyos. Remember the mercy of God. Ang Diyos mahabagin. The word mercy in Hebrew is said. Ibig sabihin, ito yung goodness ng Panginoon, ito yung loving kindness of God, ito yung faithfulness of God, ito yung favor ng Diyos, ito yung grace ng Panginoon sa ating buhay. Kaya doon sa word na mercy, nakapaloob na roon ang lahat tungkol sa kalikasan ng Diyos. Na ang Diyos mabuti, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos kumakalinga, ang Diyos naghahangad siya, nagnanais ang Diyos na makakilos sa kanyang mga anak. And we must remember the mercy of God. Alalahanin natin yung mercy ng Panginoon. Sabi ng Isaiah chapter 6 verse 9, sabi niya, do not be furious, O Lord, nor remember iniquity forever. Sabihin natin niya sa Kanya, O huwag kang lubhang magalit sa akin, O Panginoon. Huwag mong alalahanin ng kasamaan magpakailanman. Narito, tingnan mo kami. Kaming lahat ay iyong bayan. Kami ay iyong mga tao. Kami ay iyong mga anak. Humingi tayo ng habag sa Diyos. Humingi tayo ng habag para sa ating pamilya. Ako, hinihingi ko ng habag sa Diyos, ang aking mga anak, nakahabagan ng Diyos ang mga anak ko, na mga anak ko'y maglingkod ng totoo sa Panginoon. Humingi ako ng habag sa Diyos na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng pagkilos ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin ng habag ng Diyos. Kailangan natin ng kabutihan ng Diyos, kailangan natin ng pagmamahal ng Diyos na maranasan natin sa ating buhay. At ang magdadala nun ay ang presence ng Diyos. It is the presence of the Holy Spirit. More than anything else, we need the presence of God. Revival is when the presence of God comes to us and reveal Himself to us. So let us pray. Let us pray that the presence of God will reveal Himself to us. Amen? Kailangan natin ito. Throughout this week, let us pray for revival. Throughout this month, let us pray for revival. Let us pray that the presence of God will reveal Himself to us. Ihayag ng Diyos ang Kanyang presensya sa iyo, sa ating buhay. Kailangan natin ito. Kailangan natin ang pagkilos ng Panginoon. Kaya humingi pa ako ng karagdagang buhay sa Kanya. Kasi sabi ko sa Kanya, Panginoon, kailangan kong maranasan pa ang iyong pagkilos. Kahabagan mo ako, Panginoon. This is what we need. Revival. It is the sovereign work of God.
And let us remember His mercy. Let's pray. Lord, salamat po ngayong sandali. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami sa iyo. Naniniwala kami sa iyong makapangyarihang pagkilos. Lord, minsan pagod na kami. Nakaranas kami ng pagkapagod spiritually. Nakakaranas kami, Panginoon, ng matinding atake ng dyablo sa aming buhay. Ang iba sa aming mga kapatiran, Panginoon, may malaking pangangailangan. Ang iba may sakit, may karamdaman. Ang iba, Panginoon, ay nagpapagaling bunga ng aksidente. Ang iba sa aming mga kapatiran, Panginoon, ay nasa kahirapan ng buhay, nasa matinding pangangailangan. Lord, we believe that revival is your sovereign work, O Lord. And we believe in your mercy, Lord. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kahabagan mo ang bawat isa. Tanggalin mo yung patong puso, Panginoon. Palitan mo ng pusong laman. Gawin mo matuwid ang puso at buhay ng iyong mga anak. Tanggalin mo sa aming buhay ang kasamaan o mga kasalanan na nagiging dahilan, Panginoon, upang maging corrupt ang aming buhay, upang maging complacent kami, upang kami ma-consume sa aming buhay, Panginoon. Lord, take away the iniquities and sins that hinders your work in our lives, God. Kung may kasalanan sa aming buhay, Panginoon, humihingi kami ng iyong pagpapatawad. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong habag. O Diyos, nais namin ang iyong makapangyarihang pagkilos. Nais naming maranasan ang iyong banal na presensya, Panginoon. Kahabagan mo kami. Kahabagan mo kami, Panginoon. Yes, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Habang ang mga ulo'y nakayuko, mga matay nakapikit. Marahil, kapatid, ngayon, nakakaranas ka ng matinding atake ng dyablo sa iyong buhay. Marahil ngayong sandali, nakakaranas ka ng pagkapagod spiritually. Nakakaranas ka ng kawalan ng pag-asa. Nakakaranas ka ngayong sandali na para bang ang hirap ng buhay. Naharap ka sa isang sitwasyon na para bang nalulunod ka sa problema. Hindi mo alam ang iyong gagawin. Na para bang spiritually sumisinghap ka. Kumukuha ka ng hangin. Nahihirapan ka sa iyong paglilingkod sa Diyos. Dahil sa iyong nararanasan, sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Nabibigatan ka. That's why we need to pray for revival. Revival is the wonderful move of God in your life, in our lives. Revival brings healing. Revival brings salvation and deliverance. Revival, or the move of God, brings complete healing and restoration. But in order for us to experience revival, in order for you to experience the very presence of the Holy Spirit, evaluate yourself. Tingnan natin ang ating sarili. Siyasatin natin ang ating sarili ngayong sandali. Meron ba tayong pagkukulang? Meron ba tayong kasalanan? Meron ba tayong nagawa ng isang bagay sa ating buhay na alam nating hindi tama, hindi matuwid? Hingin natin ang tawad sa Diyos. Ang Diyos sovereign, makapangyarihan siya. Pero ang Diyos din mahabagin. Sabihin natin yan sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo.
Habang inaawit natin yung times of refreshing, let's believe that the Lord, the presence of God, wants to move mightily in our lives. Let's believe in the appointed times, there are wonderful move of God. Let's believe that the Holy Spirit, the presence of God, will bring the times of revival, the times of refreshing in our lives, in your life. And as we sing this song, as we worship the Lord, kung meron mang ipinapaunawa o ipinapahayag sa iyo ang Banal na Espiritu na hindi matuwid sa iyong buhay, just talk to Him and tell Him, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang aking buhay. Naging corrupt ako. Naging complacent ako. Because of iniquities, nakakonsume ako. Para akong nauubos. Para akong nauupos. Para akong taong nawawala ng sigla at lakas. Habang inaawit natin ang awiting ito, habang sumasamba tayo sa Panginoon, ask for His presence to manifest in your life. But first of all, ask for His mercy. Hingi tayo ng tawad sa Kanya. Hingi tayo ng Kanyang paglilinis. Hingi tayo ng Kanyang pagkilos sa ating buhay. Let us worship Him right now. Let us honor Him. Yes, Jesus. Times of refreshing. There are times of refreshing. The times of refreshing is here right now. In your presence. Yes, Lord. We believe, oh Lord. No greater Thank you, Jesus. blessing Oh, yes, God. than being with you. Yes, Lord. Panginoon, kumilos ka po at mangusap. Halipadama mo ang iyong banal na presensya sa aming buhay, sa iyong mga anak, Panginoon. Oh, Lord God. My mind Hallelujah. is with you. Yes, Jesus. There's no greater joy, Yes, Lord. Lord, than being with you. As we sing this song, as we worship the Lord, search yourself. Siya sa ating mga iyong sarili, kapatid. Times of refreshing. Ang Diyos, nais niya Here na magbigay ng kasariwaan sa iyong buhay. is Magbigay ng kaginawaan sa iyong buhay. Nais ng Diyos na magbigay sa iyo ng kapatawaran at kalinisan ng buhay. Nais ng Diyos ipahayag sa iyo ang kanyang kahabagan. Hindi ka mapapatawad ng Diyos kapag hindi mo sinabi sa kanyang, patawarin mo ko, Panginoon. is restored. Tulungan mo ko, Panginoon, na talikuran ko ang kasalanan at kasamaan sa aming buhay. Upang maranasan kita, upang maranasan ko ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aming buhay. There's no greater Oh, yes, Lord. Yes, Lord. than being with you. Time of refreshing. Times of refreshing. Here in your presence. Here in your presence. Oh, have mercy, Lord. No greater We recognize your sovereign work, Lord. than being And we remember your mercy. Be merciful to us, Lord. soul is restored. Be merciful to us. Reveal your presence, Lord. My mind is with you.
Revive your people, God. Refresh your people, Lord. My soul Oh, yes, Lord. Restore your people, Lord. my mind is weak. Renew your people, O Lord. There's no greater joy than being with you. Bumabalik kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing, Lord, than being with you. Shake your people, Lord. My soul is Show your power, O God, to us, so that your name will be known to all the people. with you. Stir up revival in us, Lord. There's no greater Let the presence of God is stir up, O Lord God. Rejoicing manifest to your people, Lord. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Reveal your presence to us, Lord. We acknowledge your presence. We recognize your sovereign work in us. Show your power to us, Lord. Remember your mercy, Lord. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Linisin mo ang aming puso. Ngayong sandali, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sundan niyo ako, mga kapatid, sa panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, aming Diyos, aming Diyos, Ama na nasa langit, Amang nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pangalan ng Panginoong Jesus, hinihiling po namin hinihiling po namin ang iyong makapangyarihang pagkilos ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aking buhay, sa aking pamilya. sa aking Hinihiling ko, Panginoon, hinihiling ko, Panginoon, ang personal revival, personal revival revival sa aking buhay. sa aking Makapangyarihang pagkilos makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu ng banal na Espiritu sa aking buhay, sa aking pamilya. sa aking pamilya. Patawarin mo ako Tawarin mo ako kung may kasalanan man, ng kasalanan, kung may nagawa man akong kasalanan gawa ka ng kasalanan sa aking buhay. sa aking Patawarin mo ako patawarin sa aking pagkukulang, sa aking pagkukulang, sa aking kamalian, sa aking kamalian, sa aking kasamaan sa aking kasama at mga kasalanan. at mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso. Isip mo ang aking puso, O banal na Espiritu, banal na Espiritu, ihayag mo ang iyong banal na presensya dahil mo ang iyong banal sa aking buhay sa aking upang maranasan ko upang maranasan ang ganap na kalayaan, ang ganap na kalayaan, ang ganap na kagalingan, ang ganap na kagalingan, ang kaliwanagan ng buhay, ang kaliwanagan ng buhay, ang iyong makapangyarihang pagkilos yung makapangyarihang sa aking buhay, sa akin, sa aking pamilya. Tulungan mo ako tulungan mo na maging matuwid, maging matuloy, na patuloy na ipanalangin patuloy na at hilingin sa iyo ang iyong makapangyarihang pagkilos. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging instrumento mo sa pagdadala ng kaligtasan sa aking pamilya at sa mga tao sa aking paligid. Maging extension ako, Panginoon, extension ng iyong kapangyarihan. yung kapangyarihan Maging extension ako extension ng kasariwaan ng buhay. sa akin, Maging extension ako extension
ng kaginawaan ng buhay. Maging extension ako ng kagalingan ng buhay, ng kagandahan ng buhay, ng kabutihan, ng kapayapaan. Maging extension ako ng makapangyarihang pagkilos at pagpapala ng Diyos sa aking buhay sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. And amen. Oh, hallelujah. Come on, just give Him the praise. Praise Him. Oh, hallelujah. We bless your name, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaginhawaan. Salamat sa kagalingan ng puso. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kapanatagan ng isipan. Kaginawaan ng buhay. Kasariwaan ng buhay. Kabutihan ng buhay. Nagaling sa iyo, Panginoon. Sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. Praise the Lord. Wow. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, higit kailanman, wala tayong ibang kailangan kundi ang banal na presensya ng Diyos. Kaya natin siyang patuloy na kumilos sa atin. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na lalayo siya o mag-grieve ang banal na presensya ng Diyos sa ating buhay. Manatili tayo matuwid, malinis ang ating buhay upang maranasan natin ang kanyang makapangyarihang pagkilos. Amen? Purihin ang Panginoon. Nawa, ang pag-ibig, ang kabutihan ng Panginoong Diyos, ang kapayapaan ng Panginoong Hesus, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay manahan sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po. God bless you.